Makinig tayo. Babalik daw siya. Ayusin ko po yan, Papa. Makinig tayo. Umalis na siya. Sa mga puna-puna, comment, kung ano nangyayari sa impeachment ni ngayon, Sara. Busy Sara. Caballeros, kinondenaan ng mga impeachment team members itong tila'y pag-walk out even if temporarily ni Senator Robin Padilla, Bongo at Mark Villar sa last hearing this week ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ginawa nila yun at the height of the testimony nitong si disbursement officer na si Gina Acosta, kung saan repeatedly nilaglag nito si Vice President Sara Duterte na siya raw nag-order sa kanya para i-withdraw na yung pera galing sa 512 million confidential funds, at ito daw ang nagbigay ng order na imbes kasi bilang disbursement officer, siya dapat naglalabas ng pera at naglalabas ng ng mga resibo, pero ang order sa kanya ni Sara Duterte, samahan ka nila Colonel Raymond Lachica, yung head or commander ng Vice Presidential Security Group, at ibang okasyon naman yung si Colonel Nolasco, at doon mo sa kanila i-turn over yung pera. At yun nga, sabi nga ni Gina Acosta, si Lachica daw at si Nolasco ang mga eksperto sa issue ng counterintelligence. Pero sinabi naman ni Atty. Virgil Libutan through questioning, wala naman sa COA, Commission on Audit Circular, na sinasabi dapat i-turn over sa kanila, kundi dapat trabaho ito ng disbursement officer. So siguro masakit masyado yun na sa pandinig, sa tenga nila Robin Padilla. Hindi nila matanggap na sa harap nila ay nilalaglag yung idolo nila ng staff ni or disbursement officer ng Office of the Vice President. Kaya umalis sila at pumunta sila sa lounge, sa Senate lounge para kumain. At habang yung ibang senator ay hinintay yung break period na meron naman sila 45 minutes break last Monday. And even during every trial, meron naman talaga silang 45 minutes break for lunch. Pero hindi na. Hindi na nakaintay itong sila Robin Padilla at umalis na sila dahil sa nakikita rin nila siguro kapalpakan ng defense team, pagkakalat ng defense team na parang useless sa mga atake sa hostile witness na si Gina Acosta nitong si Atty. Virgil Libutan. Kaya yun, nag-walk out sila. Kaya sabi ng prosecution lawyers ay labag ito sa rule nila na senator judges. Ganun naman, kahit sa ordinary court, hindi mo naman makikita yung judge basta mag-walk out na lang para mag-snap. Either mag-declare muna niya na suspension ng hearing sa ordinary court, o kaya i-reschedule na niya yung hearing. Pwede niya sabihin na may masama pagkiramdam ko, i-reschedule na natin hearing, or i-terminate muna natin ito hearing for a later date. Pero hindi pa, basta aalis ka na lang. So ganyan kabastos. Pero hindi lang sa akin, hindi lang niya kabastusan. Sa akin, ang dating niyan, parang masakit talaga sa loob nila
na expose na yung pagnanakaw ng kliyente nila na si Vice President Sara Duterte sa harap mismo nila at hindi nila ito matake, hindi nila ito matanggap. So, panoorin natin itong Billionaire.com news, and we thank Billionaire.com for this video tungkol sa development na ito last week. Inunahan ng prosecution ng pagdating ng Senator Judges sa Senators Lounge habang gumugulong ang impeachment trial ni VP Sara. Ang balat ng prosecution, aaksyonan daw ng presiding officer sa Senate. Yan ang agenda report ni Dexter Ganide. Buti, ano pati, yung katulad ng dati, na talagang Ang post ni Robin pero yung habang lalaki gumaganap ang hearing, dito lang kami ng birthday boy na si Senator Mark Villar, kasama ang bisyo ay magserbisyo na si Senator Bongo sa Senate Lounge nakikinig sa trial. Pero sabi ng prosecution, hindi ito allowed kasi dapat nakikita nila pati yung expression ng witness, in this case, si disbursement officer, Gina Acosta. Sige, tuloy natin. Inunahan ng prosecution ang pananatili ng ilang Senator Judges sa Senators Lounge habang gumugulong ang impeachment trial ni VP Sara. Ang balat ng prosecution, aaksyonan daw ng presiding officer sa Lunes. Yan ang agenda report ni Dexter Ganide. Kaya nga, di ba kaya nga hindi nga nakitapos ang kapiran niya. May isa pa daw isda, pinakita niya kay Papa mo, tapos may pinihawak siyang tinanggal. Diba? Kaya nga sabi ko, bumalik na makatagutan niyo ko na alam mo, nakita ko kanina yun. Takot ka lang siguro. Oo. Eh, yun daw kailangan. Wala akong pakialam yan. Ang ginawa kanina, binago na. Binantayan ni Papa mo. Yung box, binago na. Lahat. Binano ko na. Ngayon, kung nagdagdag sila para nung email, gawin nila. Pero sabi ng impeachment spokesperson na Tony Reggie Hindi ko na sila sinisisi. Ang akin, ano ang kaya lang ako nagtanong para ipagkita sa pinag-inuwi sa akin at hindi naman ako na magsisilbing gabay kung paano ito tutugunan ng impeachment court. babalik niyo lang sila. Public speech na makasira doon Hindi na sila bumalik. Hindi na natira. sa notion na yung Sabi ko, fair na ginagawa ng korte yung kanyang gawain kaya nga at sabi ko, pag ito ay credible at may integrity. sa barangay, Ito po ay nakikita sa paglabag na doon sa aming tapos professional parang, responsibility. sige, hindi ako na bahala. So, it will be considered by the Pumunta naman impeachment na siya sa court barangay. and the presiding officer in this ruling, I'm sure. Tapos Matagal tapos ito sa kapag-depend sa posisyon. Nakamonitor ang impeachment court sa lahat ng mga kahayag nila sa labas ng korte. Sa Lunes daw, asahan ng asyong presiding officer sa San Juan Zaruro at ang mga mistulang banat ng prosecution sa ilang senator judges. Para sa agenda, Dexter Ganide, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming social media account at Thank you for that video. So, dyan, makikita mo na wala talagang respeto sa mga DDS sa korte. Pero sa akin, this is a sign na sila mismo napabahala na. Nakikita nila na parang from the start of the hearing, talagang pumapalpak na talaga at talagang nagkakalat na talaga ang mga defense team at parang paano sila hindi nila matanggap ito, hindi nila masigmura ito, lalo na na nakikita nila may lumalakas na posibilidad na ma-convict na talaga itong si Sara Duterte when the time comes na ma-terminate na itong hearing and
they will go to voting for impeachment of Sara Duterte. So, sana sa Lunes, kung gagawa na nga ng ruling si Chis Escudero, sana hindi lang ipunteriya niya itong si Tony Amado, private prosecutor Amando Virgin Libutan, pati yung mga colleagues niya, including Senator Pia Cayetano na gumawa na splice video, na splice girl, at yung mga sila ay Marcos na napakabayas, laban, pati yung mga hindi lang witnesses ng prosecution hinaharap, kundi pati mga prosecution lawyers. So dapat there should be also kung kuwawarningan lang man o kung may gagawa na punitive action sa prosecution lawyers, dapat gagawin rin sa or bigyan rin ng warning yung mga kasamahan niya, including yung mga senator judges na iniiwan ang pwesto nila or kagaya rin kay Loren Legarda at kay Alan Peter Cayetano na matagal ng absent, last hearing ni Alan was 11 pa, o last trial, at least bumalik na sa session kahapon. Pero sa trial, so mga 5 to 6 days na ang absences niya, at more than that, si Senator Loren Legarda ba na hindi napabalik sa bansa. So ayan, tingnan natin kung ano man ang ruling, pero yung cheese, pero it should be fair, kasi kung if we demand proper decorum sa mga prosecutor and defense lawyers, much more dapat, sa tingin ko, kaysa sa mga prosecution lawyers, mas abusado pa yung mga trial senator judges na hindi na naman pinagsasabihan ng Chis Escudero. And it is about time, kasi kahit hindi mo matanggap yung mga nangyayari during the cross-examination or during the presentation of prosecution, hindi mo dapat iniiwanan yung trial session or impeachment trial court habang the trial is ongoing. So, nandiyan na muna tayo, we'll be monitoring as usual kung ano ang developments dito, and we'll be giving you updates on this issue. In the meantime, continue to watch yung mga... So, kung bastusan, Kaya, dito na siya. mga bastos, sa korte mo gagawin yan, yari ka sa judge. Kaya, tayo. Lalayasan ng hearing. Gabi pa naman. Kasi mga Bahala ka. bagay, wala namang pinag-aralan yata yung mga ito. Yung tatlo, Bongo. Yan, malapit na yung warrant niya. Sino nagsabing may warrant na siya? Si Pulong. Galing ng ICC. At saka dalawang pulis na dating pulis ni Duterte. Mahirap na wala. Yan ang sabi niya. Kailan lang. Alam mo naman, mahirap. Ah, Kaya yan. sa Si ano, ewan, ba't walang balita sa Prime Water ng mga bilyar na nagsalo. Kaya nga. Nagsalo. Saka si Binoy. Obstruction of justice kay pinatakas si Bato. Alam nyo, yung kasi siyempre inamin na ni Acosta na nag-utos sa kanya ang kanilang reyna. Sino yun? Si BP. Bising BP. Na si Sara. Nauubaran na. Sa totoo lang, unti-unti lang nauubaran ang pamilyang Sara.
Yung mga iba nga, hindi na nga nila sinama. Tinanggal na nga yung mga ibang dyan. Kagaya ng pambumbong dyan sa sheriff. Yung sheriff sa Davao, sumunod lang naman sa judge. Bagamat kinausap ni Sara na sandali lang. Pero yung sheriff, pinagpatuloy niya pa rin yung warrant, isisilbi sa mga tao doon. Ang kaso ata doon, kukunin ng mayari yung lupa para layasin na yung mga tao. So nagalit ang Sara. Hindi dapat magalit eh. Dapat ang pagalitan niya ron, puntahan niya yung judge na nag-order. Yung sheriff, ano lang yun eh. Messenger lang yun. Kung ano yung bigyan ka, gagawin pa. Bagamat hindi niya nirespeto ang desisyon ni Sara pagka-mayor, pero hindi pa rin matal mo siya. Tuntukin mo yung tao. Dapat magiging yun eh. Testimony na ng niya. Narinig ko sa mga social dyan, nagsabi yung lalaki, nagkaroon na sila ng amicable settlement ni Sara. Kaya hindi na siya aaten. Hindi na siya aaten. Tinanggal na nila yung portion na yun kasi pagkita ng prosecutor na magiging presidente, violent, matanggal na yan ang ipagkita publiko. Yan. Ano ng gobyerno. O ngayon, di ba dito parang sa ito, sabi sa sabi, gusto niya pag noon Pangulong Bongbong. Bigat na iba dating ng siyawan ni Bongbong, baka bugbong si Bongbong, baka patay si Bongbong eh. Yung one-on-one, ibig sabihin, wala siyang guard. Di ba? Gratis na si Bongbong. Nakikita naman yung katawan ni Sara, parang macho. Di ba? Ano, kung pag-sabi mo sa Bongbong, yun naman ang katawan ni Bongbong. Kung yung isa naglalakad, medyo nga niyan tayo eh. Di ba? Kaya kung nag-one-on-one, bugin niya, di ba siya? Pero yun, humor lang naman yun na lumabas sa susunod. Kaya siya ng one-on-one. Pero lumabas sa social media. Paunahan vlog. Siyempre. Kaya nauubaran na siya dahan-dahan. Meron pa nalalabas yung ebidensya lalabas niyan. Hindi pa tapos. Marami pang ebidensyang lulutang dyan. Kaya, pero ang nakaka-dismaya lang dyan, naturingan mga judge, ang mga senador, eh, lalo na yung tatlo na yan, na walang galang sa respeto sa batas na yan, na umalis sila. O, sigurado ka ba, iapit nila si Sara yan? Hindi. Kahit may ebidensya pa, kahit nagdudumilat ang katotohanan, ang ebidensya, hindi iapit yan. Siyempre, si Binoy nga na walang ginawa, kundi gumuya ng gumuya sa Senado, ginagawa niyang snack room ang Senado eh. O, di ba yung mga hiring-hiring nun? Kunwari, nandun siya na, ginaganyan yung mga balbas. Tapos, ngatanang, di ba? Napakaswerteng artista. Sumusweldo. Walang paginabang si Juan de la Cruz. Eh bakit? Eh ang pinaglilingkuran niya, Sara Duterte. Pamilya Duterte. Eh bakit anong sabi niya? Sunugin mo raw siya. Mangangamo siya Duterte. Pero binoto siya ng tao. Ng number 1 pa. Pero ang pinaglilingkuran niya, pamilya Duterte. Eh asan naman yung kasama nila? Nasaan yung magkapatid na Cayetano? Wala na, lumipad na.
Yan kasi, namumuro na yung warrant of arrest. KP at saka kay Caldero. Eh si Loren, namumuro na rin yung warrant of arrest sa kanilang mag-ina. Ayun, nagkasakit na sila sa abroad. O, kita niya? Yung mga kasangga nila, si Marcoleta, ayun na, nakakulong na. Ang bait na ngayon. Nawala yung ingay niya nung araw, yung yabang niya. Wala. Ganyan pala dapat sa mga mayabang, ikulong. Pero si Mike Di Peso, hindi, magklase kahit nakakulong, taon ng taon. Di ba? Ayan, yung kanilang testigos. Si Gudesa, wala na, kumanta na. Kumanta na. Oh, yari na sila dyan. Sayang. Kumanta na. Sayang. Ano po, hanggang dito na lamang ang ating munting video. Ito ang programa, ang katotohanan laban sa masama ayon sa Biblia. Amen. God bless po sa inyong lahat. Ito ang inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Babayo!